morning mga kapudya. Dito tayo ngayon sa may San Gabriel. So sisimulan natin yung episode natin dito sa Papadyak, and hopefully magustuhan ninyo yung area na pupuntahan natin. Medyo makulimlim at saka malamig, kaya kita nyo naka long sleeves ako, tapos naka rin ako, thermal din ako sa pantalon ko dahil malamig Okay, tara. Yun, iniwan na lang natin yung bisikleta natin sa parking lot. So hopefully hindi naman mapansin na iniwan natin. Grabe lamig ngayon. Time check pala 8 o'clock ng umaga, 58 degrees Fahrenheit. So i-convert na lang natin mamaya kung ilang degrees sa Celsius yun. Dito sa San Gabriel maraming mga mga incheck na nagdadatingan. Usually mga immigrants pa, hindi yung mga dating laki rito. Oops, excuse me. Tahimik dito, aliwalas. Parang hindi maganda yung kalsada rito, bako-bako. Hindi pasado sa American standard to Bakit bako-bako dito samantala mayayaman ng mga nakatira dito? Wala ka nga makikitang apartments bihira. Tulad yan yung nasa kaliwa baka condominium yan, hindi apartment yan Isa pa pala sa mga bagong story dito sa buhay ko, dahil nga diagnose ako ng diabetes, nagsimula na rin akong magbike papunta at pauwi ng office. So usually ang ginagawa ko, Tuesday dala ko yung bisikleta ko sa office. Tapos noon, iiwan ko na lang yung kotse sa office. Tatawagan ko yung security, papaalala ko sa kanya na tama-tama Pilipino yung yung security. Sabihin ko na, sir, iwan ko yung bike ko mamayang gabi, yung kotse ko mamayang gabi Sige, okay lang, sabihin ko sa mga tao ko. So yun, tapos uwi ako 10 miles. Naabot ako ng mga 1.5 oras. Katapos nun, Wednesday ng umaga, babike ako papasok. Naabot ako ng mga 1 hour 15 minutes. Mas madali papasok kasi pag papasok halos pa lusong. Para pag pauwi 1 hour and a half. Dahil usually paahon. Hindi naman mataas yung paahon. Parang katulad na itong nakikita ninyo, ganyan. Halos hindi mo mararamdaman or hindi mo makikita. Wala pa rin gaanong tao sa labas Panay mga natutulog at nagpapahinga mga tao. Coming up on Garfield Avenue.
Tanong ko lang pala, sino sa inyo madalas nagkakaroon ng knee injury? Ako, napapansin ko kailangan kong siguraduhin nakatutok sa paharap yung mga tuhod ko. Dahil kung hindi, sumasakit yung kanang tuhod ko eh. Comment nyo nga dyan sa baba kung sino sa inyo madalas nagkakaroon ng knee injury. Ayun San Gabriel na tayo. Hi. Let me try the crispy pork. The long one or the round one? Excuse me? Do you do the long one or round one? How big is the round one? The round one, the whole, the red, and the baguette is on the banana baguette. Let's do the long one, please. Yeah. And I'll have a Gatorade, please. Everything inside inside? Yes, please. Ayun So ito, nandito tayo sa loob ng kotse kasi siguro kung nakita nyo naman yung place natin, maliit yung lugar nila, wala silang pwedeng pagkainan. Kaya ito binili natin yung banh mi. Ayan, nakasidlaki ng braso ko. Ito Gatorade para makita ninyo yung size difference. Okay? Kung kagaano kataba. Okay. So anong flavor yung kinuha ko? Sinubukan ko yung yung crispy pork. Ngayon ko lang nakita yan siguro bagong introduce nila. So hopefully masarap. Punyeta. Hindi nila hiniwa.
Putya to. Ito, kita nyo ang pangit ng pagkakahiwa ko. Pero ito, first bite natin. Ang sarap ng pork. Yung taba ang nagpapasarap eh. Pero masarap din yung mga parang mga suka na niligay nila na sauce. Pero itong isang mga nagpapasarap yung carrots. By the way, ang pangalan ng tindahan si Saigon Bakery. So obviously naging specialize sila sa tinapay. So, you know, kita mo naman fresh yung tinapay na maminipis pagka ano mo yung pinipisil mo. Buti na lang ang in-order ko yung long, hindi yung round. Kasi pagka yung round, siguro masyadong maliit. Alam nyo, ang kinaganda ng banh mi, hindi siya nakaka-feel ng husto or hindi siya nakakabundat. Ewan ko kung bakit sumisigaw ako. Nasa loob naman ako ng kotse. Sapa. Simulan natin yung unang ano natin, pelikula na pag-uusapan. Pag-usapan natin yung isang pelikulang napanood ko nung isang araw sa sa work. Kasi sa work medyo mabagal naman yung trabaho. So nakakasingit ako ng mga pelikula. Ayun. Yung isang pelikula na pinanood ko this week, Here and There. I think it's an independent film. Okay? Again, I watched 15 to 20 minutes lang dahil na-bored na ako. Good things. Yung ginawa ng director na kasi di ba ang event nun is yung parang nasa COVID, so yung mga magkakaibigan hindi sila nagkikita, so panay video conferencing lang sila. Ang kinaganda nung ginagawa ng director is magdadial kunyari yung bida, tapos pagka nagsimula ng mag-answer yung mga friends, the next cutscene is andun na sila lakat sa kwarto, nag-uusap sila, which is a great or imaginative, creative way of doing it. So I give him or her kudos for that. Na okay, I like this idea, lalo na yung may part na nag-uusap yung girl at saka yung guy. Kasi siyempre nagliligawan sila. Okay? Doon sa parang kusina na biglang lumabas yung guy, may hawak-hawak pa siyang ano tawag doon, yung fishball, habang nag-uusap sila. It's great. Wala akong aanuhin doon. The only thing na babaguhin ko is that I wish, again kasi nag-shortcut sila, nagka-cut scene na kunyari nasa loob sila ng bahay ng girl o nasa kusina sila ng girl, tapos nasa naman sila, nandoon sila sa labas na habang bumibili ng barbecue si guy sa labas, which is gonna be mahirap kasi gagawin mo yung scene na yun twice, di ba? Yung isa-set up mo, they're going to deliver their lines sa sa loob ng bahay, and then you're gonna cut the scene, or you're gonna have to redo the same scene sa labas naman ng bahay. So shortcut, kaya niya ginawa yun. But I get it, I like the idea. Secondly, I like yung nila, yung pagbibiruan na yung dalawang mag-boyfriend and girlfriend na na kaibigan, inaasar siya or tinutukso yung protagonist na babae para aminin niya na may gusto siya dun sa guy, blah blah blah. To be honest, kinikilig ako. Okay, nakakatuwa yung scene na yun, and I like it. Now the bad thing. The bad thing is it was boring. Okay? Parang walang patutunguan yung character. Saan ba siya papunta? Again, writing, Act 1, Act 2, Act 3. Act 1 is the before world. Kung sino ba siya,
ano yung tungkol sa character, sino ba siya, saan, ano yung world na tinitirahan nung character na yon, or yung iniikutan nung character na yon, and then magkakaroon ng trigger na sudden life event na it's going to throw the character into a world na hindi niya alam. He or she is supposed to be in fish out of water. Again, example, si Neo, ang tagal niya nang dun sa fantasy simulation. Masaya siya dun. And next thing you know, he chose to take the red pill, okay? And then he was thrown into this new world na reality na, you know, raggedy ass yung mga damit mo and everything. So, Act 2. Okay? Walang ganun kay girl eh. So, it was boring. So, within 15 minutes, saan ba tayo papunta rito? Saan mo ba ako dadalhin? Mr. Writer, Mr. Director, Miss Writer, Mrs. Director. Where are you taking me? First half pa lang. Alam mo pa lang, nilagyan ng parang barbecue sauce, pero yung Chinese barbecue sauce na may parang, I think it's star of anise yung nilalagay nila, kaya nalalasahan ko ng konti, which gives it a different taste and texture. So yeah, meron na bang banh mi sa Pilipinas? Pakisagot nga comments kung meron na. Another movie na pinanood ko is yung Family Matters. Oh, this one of the worst. Tanong ko lang, sino ba yung sinusundan natin? Hindi ko mag-gets eh. Everybody has a story arc. Si panganay, pinakita yung family niya. Si bunso, pinakita yung family niya. Si bunso yata yung nagbabantay sa dad at sa parents. Tapos yung isa, yung babaero nga na son, I think he's the bunso, na supposedly may problema siya sa ex niya. Hiwalay sila, so hindi niya nakikita yung anak niya yata, or something like that. Then, each movie, kailangan ng question mo is, who is it about? Not what is it about, but specifically, who is the story about? And I don't understand why Filipino directors, Filipino writers love to put dinner or lunch scenes. You know, dinner and lunch scenes are the hardest to pull correctly. Okay? This is the hardest scene. Kasi to be honest, dinner scenes and life, dinner and lunch while you're eating is boring. It really is boring. Okay? And you have to make sure na pagka ginawa mo yun, ano mo kagad sa sarili mo? Saan ba patutunguhan tong scene na to? Ano ang kailangan kong ipabahagi sa audience sa scene na to? Okay? And here's the thing, I actually did my research, a couple of scenes sa YouTube, mga lunch scenes. Yun. Ang next scene, ano pala natin is tayo sa huli ng buwan o huling buwan. Okay? Why is it boring? It's too slow. Okay? But I gotta give kudos dun sa opening scene, yung nakatayo si teacher, and ipapakita ko dito yung yung scene na yun, yung merong mga light rays sa kanya. It was awesome. It is a really good scene, and I gotta give kudos to the director na ginawa niya. But again, as usual, ang bagal ng pacing ng story. First, na naaalala ko na baduyan kagad ako is yung scene na nasa office, yung ini-introduce mo yung babae na protagonist yata, or yung isang babae na susundan natin. Nasa office siya, and then nagmi-meeting. One thing stood out to me is yung nagbibigay ng direction, yung boss ng direction, right? Tapos sabi nung isa, sir,
itong editing ho na ito, kailangan mga 3 buwan, 3 linggo, 2 linggo. Tapos sabi, no, negative, you gotta do it in 3 days. Tapos come on guys, palabas na si Marites ba or whatever her name is, hindi ko na importante sa akin eh. Paalis na si Marites, let's go out with the bang, let's send her out with the bang, right? Why is it boring? Kasi hindi mo pinakita yung urgency na it's a fast-paced environment eh. Parang kalmadong-kalmado yung boss, kalmadong-kalmado yung mga ka-opisina niya. Come on. You gotta, para sa akin, dapat pinakita ng mga artista at saka ng director na it's a tense environment. It's a fast-paced environment na boom, 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 nagmamadali yung mga tao dahil kailangan matapos nila dahil pera to eh. Okay? Hindi yung okay, dalawang araw, that's fine, boss, sabi mo eh. No! Walang flavor yung mga characters mo eh. Okay? And then after that, merong scene yung parang looking down dun sa stairwell, a staircase, tapos kita mo yung side of the building. That was a really interesting shot. Hindi ko alam kung paano nila ginawa yun. Akala ko nga actually parang blue screen lang or green screen lang yung ginawa nila. It's really interesting. And I give kudos to yung sa angle na yon. I really give kudos sa director o sa cinematographer na gumawa no. Bland yung character eh. There's nothing exciting about the character. At least sana ginawa mo yung character. Siya eh. Siya yung office slut. Okay na. Siya yung nangangaliwa. Okay na. Pagka nasa bahay, akala mo ang bait-bait niya, prim and proper, mahal na mahal niya yung asawa niya. Yung pala panakatalikod yung asawa niya eh. Sa simula pa lang alam natin na iniiputan niya yung asawa niya. You know, at least now you're interested. Oh, there is this scene na yung si babae nga umuwi siya. Okay? And then they were having the dinner scene. Again, dinner scene, and I think I have a screenshot of it. Sabi nung dad, right? Yung dad ng mister nung babae. Teka lang may kukunin lang ako sa labas. And he actually walked towards the camera. And I'm God, motherfucker. It's called stage. Exit stage left. Pwede kang dumaan doon sa likuran papunta doon sa yung sa pinanggalingan ng nanay sa kusina. You could have gone through there. Okay? Exit stage left. Dahil hindi naman importante na makita namin kung saan ka papunta eh. Panoorin nyo si Two Broke Girls. Two Broke Girls. Tapos makikita nyo yung mga characters nag-exit stage left or exit stage right. Pagkatapos na nung line ng joke, yung boss nila kunyari makikita mo lalabas, pupunta na siya doon sa office niya. Kakatagalan ng usapan natin yung isang kalahati, malapit ko na maubos. Yung sauce na sinasabi ko parang may lasang star anise. Parang siya, parang similar to hoisin sauce. There we go. Hoisin sauce. Hoisin sauce and liempo on a sandwich. It works. Subukan ninyo. And then let's go to yung final scene na boring na ako. Si teacher na lalaki got home and they were having dinner again. Okay? Dinner. Boring. Nagbibiruan sila ng magkapatid. Please, Filipinos, you love doing lunch or dinner scenes, but you don't know how. Okay? Very important na pag-aralan muna natin what is the importance of hanggat maaari, stay away from it. If you're a writer, stay away from it. Kasi mahirap to make a movie, a dinner or lunch scene interesting eh. Okay? I guess one of the first thing you have to ask is, ano ba ang message na ipapaabot natin? Where are we taking the audience dito? Kailangan ba talagang lunch or baka pwede namang ibang scene na lang? Okay? This is where I have to research this week. Okay? I have to research it. Ayun.
one scene na the best scene ng dinner scene would be si Whiplash. Yung parang drummer yung bida, tapos ang ano niya, ang yung professor niya si what's his name? I forgot his name, but he usually plays J. Jonah Jameson sa mga Marvel movies. Okay? And he also voiced Omni-Man sa yung sa Amazon Invincible. Think, Mark, think. Okay. Anyway, yung dinner scene, yung bida natin, yung protagonist natin, makikita mo na he's excited to tell his family na he finally got into the band, that it's gonna help him boost his cred sa music industry. And then yung makikita mo na nasapawang kagad siya nung kapatid niya na dumating, na like, oh, he's the sports kid, we're so proud of him. And then makikita mo yung dad niya tinatanong, like, saan ka pupunta rito? Okay, so are you gonna get paid? Are you eventually gonna get paid for this? Are you gonna get paid a lot? You know, so pinakita, they did it masterfully. And if you listen na, wow, pinakita niyo yung mukha niya na parang masaya ako, na isasabihin sa inyo na biglang nasapawang siya nung kapatid and nawalan na siya ng ganang sabihin yung story. Number 2 would be a classic, Jurassic Park. Yun yung scene na nagbi-meeting si millionaire, si lawyer, tapos yung mga scientist, si Mark Bloomberg ba? Si Bloomberg ba? Yung artista. It's good because makikita mo na nag-uusap sila and they're exchanging different ideas. The third movie na nakita ko na magandang na scene would be also si Four Brothers with Mark Wahlberg. Yung ang story ng Four Brothers is namatay yung mom nila close to Thanksgiving, tapos they're having Thanksgiving sa house. Pare-pareha sila mga ampon Okay? I guess nilagyan nila ng jalapeno, pero dito lang sa likod na punta lahat. Grabe. Nararamdaman ko maanghang yung bibig ko Nakalimutan siguro, kamamadali na ikalat yung slices of jalapeno. Woo! Anghang. Ang gusto ko palang i-closing, recently na hilig ako, na-introduce ako sa pelikula ni Wes Anderson. Okay? I was never into his movies, pero nung nakita ko na may special sila sa Netflix, I'm like, okay. Si Benedict Cumberbatch at saka si sino nga ba yung artista nag-play ng Mandarin sa Iron Man? Nakalimutan ko yung pangalan. Pero anyway, he was there. So I'm like, okay, let me see what Wes Anderson is. Kasi ang style ni Wes Anderson, yung parang two-dimensional flat yung storytelling niya, na nakatayo dito yung character, tapos yung background parang gumagalaw-galaw. So it's really interesting na way of acting and directing. So if you're a aspiring filmmaker, you gotta study yung techniques ni Wes Anderson, because it's really really good. Anyway, hopefully nagustuhan ninyo, nag-enjoy kayo sa video na yung pinuntahan natin, and I'm hoping na as a I inspired some of those filmmakers out there na bato-bato sa langit, wala akong intensyong insultuhin, and I know I'm coming out that way. I'm coming across that way. I'm sorry, but ang ko lang talaga is to inspire and teach yung mga upcoming independent filmmakers sa Philippines na to take their craft and their ideas to the next level. Hindi yung we're just recycling ideas. No. That's what ang dream ko or ang purpose ko dito sa mga videos na to. Thank you so much, and please wag niyo kalimutang mag-like, subscribe,
comment, and report. Thank you.